Buong akala ng Houthis ang tinatamaan nila ay isang simpleng cargo ship lang. Ngunit sa pagkakataong ito ay isa palang US Navy destroyer. At ang nagawa ng Houthis ay isang seryosong pagkakamali. Noong unang bahagi ng Abril sa taong ito, matapos ang isang wave of Houthi drone strikes na humampas sa Red Sea, ang US Navy ay hindi na nakipaglaro ng depensa. Sa gitna ng Red Sea, isang pulutong ng mga papasok na drone ang lumiwanag sa mga screen ng radar na tila fireworks noong ika-4 ng Hulyo. Ang mga rebelding Houthi ay muling pumalo ng isang string ng mga pag-atake na naging mas matapang sa loob ng linggong ito. Ngunit sa partikular na araw na ito, pinili nila ang maling puntirya. Ang Navy destroyer na kanilang na-target ay hindi lamang simpleng barko. At ito ay may taglay ng mga high-tech na equipment na hindi lamang basta magdedepensa, mabilis din itong gumanti. Sa loob lamang ng ilang segundo ay umalingaw-ngaw na ang mga alarma ng defense system at ang pang-atake ay naging pira-pirasong bakal na lamang bago bumagsak sa katubigan. Mga boards, isang hakbang pabalik. Kung ano ba talaga ang nangyayari kapag isang rebeldeng grupo ay inaatake ang isang barkong pandigma ng US sa isang malaking pagkakamali. Ang Red Sea sa ngayon ay hindi lamang isang kalakalang ruta, ito ay isa ng war zone. Mula noong huling bahagi ng 2023, ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ay naglulunsad na ng wave after wave na mga pag-atake ng missile at drones sa mga barkong dumadaan. Ang mga tubig na ito inaangkin nila. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa Palestine, ngunit ang kanilang mga target ay mula sa commercial cargo carrier hanggang sa matarget na din ang mga US Navy destroyers. Inakala nila na ang barkong nakaugnay sa kanluran ay madaling durugin, ngunit palpak ang kanilang mga taktika. Hindi ito madaling hulaan at higit na mapanganib dahil ang US Navy ay naroon mismo sa gitna nito. Para sa inyong kaalaman, umabot sa 4 na po ang kumpirmadong mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa loob lamang ng ilang buwan ay 12-dosinang one-way drone attack, anti-ship cruise missiles at maging ballistic missiles. Oo, actual ballistic missiles ang inilunsad patungo sa mga maritime target, ngunit karamihan sa mga ito ay na-intercept sa himpapawid. Tinamaan ang ibang mga barkong sibilyan, kaya naman ang ilang tanker ay inabandona o binabago ang rota. Bilyong dolyar na halaga ng mga kargamento ay malayo na ang tinatahak sa paligid ng Afrika na nagdaragdag ng mga linggo sa panahon ng paglalayag, ngunit hindi lahat ng barko ay tumakbo. Katulad ng USS Carney, USS Gravely at USS Labuon ay inatasan sa pagprotekta sa mga commercial ships sa ilalim ng Operation Prosperity Guardian at naging abala ang mga ito. Ang USS Carney ay nakapabagsak na ng 40 in multiple engagement. Ang mga ito ay hindi warning shots, ang kanilang full-on combat intercepts. Gamit ang mga high-tech na sistema tulad ng Aegis Combat System Standard Missiles SM-2 at SM-6 at Phalanx CIWS. Ang mabilis na umikot na Gatling gun na ngumungguya ng mga drone mula sa langit sa 4,500 rounds per minute. Oo, nakakalula ang mga pulutong ng drones ng Houthi na pakuyog na inilunsad mula sa kanlurang Yemen, humuhugong sa ibabaw ng katubigan. Katulad ng pag-atake sa isang mahinang tanker, pero ang blip na hinahabol nila sa radar ay hindi pala nagdadala ng langis. Ito pala ay isang Arleigh Burke-class destroyer at sa loob ng ilang segundo nito, ang radar ay nagliliwanag sa pagsubaybay sa mga target milya ang layo, umaalulong ang mga utos, buhay na buhay ang deck, pagkatapos ay isa-isang nagliwanag ang langit. Habang ang mga missiles at drone ay sumabog sa himpapawid. Ating linawin ang tungkol sa mga bagay na ito. Ito ay hindi lamang ilang kinakalawang na lumang barkong pandigma. Ito ay isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, isa sa pinakanakamamatay na mga platform sa Navy's Arsenal. Sleek tahimik ngunit alerto para sa ganap na kaguluhan kapag ginalit. Sa una ay tila kalmado ang lahat.
Ang barko ay naglalayag sa isang routine escort operations. Ngunit pagkatapos ay ang electronic warfare team kinuha ang kakaibang radar echoes. Moments kalaunan ang Aegis Combat System ay mag-autotag sa isang multiple inbound threats. Tinatawag ito ng Deck Officer Vampires Inbound Multiple Bearing 270. Kapag may papasok na mga missile agad na humihiyaw ang mga alarms. Agad natatakbo ang mga mandaragat sa isang tibok ng puso, ang switch ng destroyer ay agad magbabago mula routine to full combat posture. Ginagawa ng Aegis system ang mga bagay kung paano ito binuo upang kilalanin ang mga nasubaybayan at wasakin. Sa loob ng ilang segundo ay nakalkula nito ang mga landas ng paglipad ng mga papasok na drone at missiles SM-2, Roar Missile Off. Ang vertical launch system mula sa tulay parang mga thunderbolt na naglulunsad sa langit. Isang drone ang sumabog sa himpapawid, umuulan ng mga fragment ng hindi nakakapinsal sa dagat. Sumunod ang isa at isa pa, at ang isa pa ay pinaputok. Isang huling drone ang sumubok sa last minute. Sumisid. Nawala sa isang iglap na putol. Sa tagal lamang ng 90 segundo tapos na ang engagement. 0 hits, 0 casualties, total dominance. Karamihan sa mga Houthis, malamang naisip na nagpapadala sila ng mga mensahe. Sa halip ay nagpadala sila ng kanilang mga drone sa isang digital wood chipper at walang kamalay-malay na ibinigay na sa US Navy ang green light para sa isang tugon. Ang mga ganitong uri ng pag-atake ay hindi lamang sumusubok sa mga depensa. Sinusubukan nilang malutas at sa pagkakataong ito, mabilis na dumating ang sagot. Ilang oras kalaunan ay nag-aayos na ng flight ang mga piloto, nalinis na ang mga deck. Ang paghihiganti hindi lang darating, ito ay gumana. Ngunit bago tayo makarating doon, subukan mong isipin, nakatayo ka sa destroyer, pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi na nagliliwanag, mga pagsabog na daan-daang talampakan lang ang taas sa ulo mo. Kung ikaw ang inutusan, paano ka tutugon ng buong paghihiganti o strategic restraint? Ipaalam sa akin sa comment section ng sagot. Dapat ay tumpak, walang maling sagot sa iyong opinyon. Dahil sa larong ito mahalaga ang bawat segundo at naubusan lang ng oras ang mga Houthis. Sa sandaling tumama ang huling drone sa tubig, nagawa na ang desisyon. Ang mga Houthis ay muling tumawid sa isang linya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang sila nang aabala sa global shipping. Hindi lang nila ginagawa kundi inilagay sa panganib ang mga tauhang sibilyan. Hindi sa pagkakataong ito sila ay naging head-to-head sa isang US Navy warship. Kapag kinuha mo ang isang swing sa US Navy at magkamali ka, hindi ka lang makakuha ng babala, kundi isang eroplanong pandigma ang darating sa iyo. Ang mga retaliation order ay gumagalaw na. Target ang mga pakete ng coordinate strike ay nakakasa at na-briefing ng mga piloto. Sa loob ng ilang oras, ang fighter jet ay lilipad mula sa isang malapit na carrier strike group na nakatalaga sa Arabian Sea, hindi para magpapatrolya. Ito ay isang tumpak na tugon at nakatutok ang operasyon sa isang lugar na kontrolado ng Houthi, lugar ng paglulunsad, malapit sa daungan ng lungsod ng Hodeidah, kilalang staging area para sa drone at pag-atake ng missile gamit ang FA-18 Super Hornets EA-18G Growlers at unmanned MQ-9 drones para sa ISR intelligence, surveillance at reconnaissance. Ang US ay coordinated sa isang multi-phase strike package na may isang malinaw na layunin ang kanilang kakayahan. Ilunsad muli ang Phase 1, Electronic Warfare Growlers, jam ang mga radar ng kaaway at mga sistema ng komunikasyon. Phase 2, Suppression of Air Defenses, Precision-Guided Munitions kagaya ng AGM-88, HARM missiles, knocked out known radar array at SAM surface-to-air missile system, na naglinis ng landas para sa susunod na wave. Ang Phase 3, the Hammer Drop FA-18 swept low and fast. Naglalabas ng mix GBU-38 JDAM at laser-guided bomb sa matitibay na launch facility ng drone storage warehouses at command bunkers. Isang pangalawang airstrike i-target ang isang radar tower na pinaniniwalaan may koordinasyon ang mga paglulunsad ng missile ng Houthi sa kabila ng kanlurang baybayin.
Ang kalangitan sa gabi sa ibabaw ng Yemen ay magliliwanag sapat na maliwanag na nakikita mula sa mga bangkang pangingisda na milya-milya sa baybay ng layo. Samantala ang Overhead Reaper drone nakunan ang lahat sa real-time streaming, diretsong bumalik ang data sa mga commander. Pagsubaybay sa strike mula sa Central Command, sakay ng mga barko at sa mga ulat sa lupa, makumpirma ang maramihang pangalawang pagsabog. Meaning one thing, tinamaan sila ng amo. Kahit subukan ng mga Houthi na itago ang kanilang mga laruan, ngunit solid ang intel at sinigurado ng US. Hindi magkakaroon ng susunod na paglulunsad kahit man lang hindi mula sa mga koordinasyon na iyon. Kahangahangang wala ni isang sasakyang panghimpapawid ang nagagalaw sa buong grupo na kasama at sa labas bago sumikat ang araw. Ang mga satellite image ay inilabas makalipas ang 24 oras ay nagpakita ng tinupok. Gumuho ang mga gusali at mga bunker. Ang mensahe ay napakalinaw para sa sino mang kalaban. Hindi ito ang unang US retaliation strike at hindi ito ang huli. Ngunit ang timing, katumpakan at bilis nito ay nagpapadala ng mensahe sa kabila ng mga hangganan na mula sa Yemen hanggang sa Tehran, papuntang Moscow hanggang Beijing. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo, at kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, El Profesor